Many people are facing and going through many challenges these days. But why and how to give thanks sa kabila ng lahat? Si Job, alam natin na kasaysayan niya, napakayaman niya, maraming mga anak, masaya, living a nearly perfect life, and very, very godly. Pero dumaan sa pagsubok na napakatindi. At sabi niya, Job 1:21, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin itong si Job kasi napakaganda niyang halimbawa sa isang mananampalataya na nanalig sa Diyos ng walang hanggan, walang patakaran at walang sukat at walang limitasyon. Natanggal ang lahat ng kanyang mga pagpapala, namatayan pa siya ng lahat ng kanyang mga anak, naubos ang kanyang kayamanan, nabalot pa ang kanyang katawan ng sakit, tapos tino-torture siya ng wife niya. Sabi ng wife niya, why don't you curse God and die? Pero sabi niya, hubad akong dumating dito sa mundo na ipanganak ako, hubad din akong aalis, wala rin akong dadalhin. So, lahat ng tinamasa ko sa buhay, lahat ng aking na-enjoy, pahiram lang ng Diyos. At ngayong binawi niya, siya ang nagbigay, siya ang bumawi. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. What an attitude! Halatang-halata na hindi siya masyadong na-attach sa mga ipinahiram sa kanya ng Diyos. Kaya nung binawi, bagamat masakit, syempre, malungkot, pero hindi yun ikinagiba ng kanyang pagkatao, ng kanyang espiritu. Nakatayo pa rin siya sa pananalig, bagamat natural na may dinaramdam. Nasaktan ang kanyang kalooban, pero hindi nawala ang pagtitiwala niya sa Diyos. How can we give thanks? Why should we give thanks sa kabila ng lahat ng nadaranasan ng marami sa ating paligid? Give thanks because it is God who gives and God who takes away. Kung ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon din ang bumawi, alam niya ang ginagawa niya. Nagbigay siya para maging mabuti siya sa atin at pati sa kanyang pagbawi, kabutihan pa rin yun. Hindi lang natin laging kita, hindi lang natin laging naunawa, pero hindi naman gagawa ang Diyos na ikakasama natin. Hindi naman siya gagawa ng sasadyain niyang mapahamak tayo o tayo yung magdusa. Laging para sa ikabubuti natin, bagamat kumisan, hindi laging agad-agad na intindihan natin na yung pala ay blessing. Pagka Diyos ang may gawa, it could not be wrong. It could only be right. It could only be for the best, even better, or for the good. It could only be necessary even. Sometimes it is not the most comfortable. Sometimes ang dealing ng Panginoon sa atin ay hindi yung pinakamasaya para sa atin, hindi pinakamasarap, pero at the very least, yun ang necessary. Yun ang hinihingi ng pagkakataon at siguradong mayroong dahilan. Kaya nga nung sinasabihan si Job ng kanyang asawa na, ba't di mo na lang sumpahin ng Diyos at mamatay ka na dyan? Total, ang dami-dami nang nawala sa buhay natin. Sabi niya sa Job 2:10, he replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Give thanks because God has a plan for everyone, for you and for your family. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos. Hindi alatsamba. Hindi siya nagpapabaya. Lagi siyang nakabantay. Alam niya ang nangyayari at alam niya kung anong dapat gawin ngayon para yung plano niya para sa kinabukasan ay maganap. God knows that plan. That plan is to prosper and not to harm you, to give you hope and a future, and all of us. That plan could even be to protect you from calamity that is unseen by you for now. Tulad ni Balaam, Balaam was being saved from going ahead to commit a grave mistake. He was being saved to go ahead to harm and to death. Pero sa biglang tingin, hindi niya yun naintindihan. Alam natin yung kasaysayan.
Si Balaam nakasakay siya sa kanyang donkey. Pupunta siya sa pupuntahan niyang ayaw siyang papuntahin ng Diyos. Hinarang siya ng anghel ng Diyos na mayroong hawak na tabak at tatagayin siya. Pero yung donkey lang ang nakakakita doon sa anghel. Umiwas yung donkey hanggang tumama pa sa mga bato at pader yung mga paa at tuhod at binti nitong si Balaam. Nagalit siya sa donkey, hinahampas-hampas niya. Ang hindi niya alam, inililigtas pala siya na mabangga yung anghel na may hawak na tabak. Finally, binigyan ng Panginoon itong si Balaam ng kakayahang makita yung anghel, na yung donkey, nakita na niya. Nauna pa yung donkey. At nakita niyang tama pala yung donkey na iniiwas siyang matuloy. Ganyan din tayo sa buhay. Iniiwas tayo ng Panginoon sa mga panganib, kaya may mga donkey na nagiging protector natin, na sa biglang tingin parang hindi proteksyon, akala natin, kalaban natin. May mga kabiguan na hindi tayo natutuloy sa ating mga plano, pero yung pala, pag nagtuloy tayo doon, may kapahamakan doon, magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Kasi alam niya. Kasi makapangyarihan siya. So, pag siya ang may bigay, pag siya ang bumawi, siya ang may kagagawan, this is all for the better and for the best. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng sangkot. Huwag tayong maging short-sighted at huwag tayong magtiwala sa mabilis lang nating makita maunawa. Maraming hiwaga ang buhay. Isaiah 57:1-2. No one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Kahit nga ang pagpunta sa kabilang buhay, ang pag-uwi sa langit sa Diyos, yung tinatawag ng iba na pagkamatay, kahit yan ay may pagpapala sa mga tunay na minamahal ng Diyos. Kasi meron palang mga kinukuha siya para iligtas sa higit lalong mahirap na kalamidad. At dahil ang pagbawi naman sa ating hininga, ang pagbawi sa ating buhay ay hindi naman kamatayan ng kahulugan, tayo uuwi sa ating Diyos. Tayo pupunta sa ating Ama. So hindi yun talaga disadvantage. Malungkot lang sa biglang tingin ng mga namatayan, ng mga naulila, pero sa tingin ng Diyos, hindi yun dapat ikalungkot. Pero siyempre, hindi naman masamang malungkot ka kung ikaw yung namatayan, ikaw yung naulila, pero magtiwala pa rin sa Diyos. Because no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Mas mapapahamak pa pala sila kung nanatili silang buhay dito sa mundo. Although ang nalagot lang naman ay lupang hininga, hindi yung hininga ng Espiritu. God has the best plan for everyone. God has varying and different plans for people. Some are taken away to be blessed in a different way. Some are kept where they are, also to be blessed. Maniwala, magtiwala. Kasi iba-iba naman ang itinakda sa atin sa iba't ibang panahon. Hindi tayo pare-pareho at hindi uniform ang diling ng Diyos sa ating lahat. But if it is God that allows, and especially if it is God that causes it to happen, then wait for the blessing. At kahit wala pa tayong makitang parang, nasa na, bakit nasa yung blessing? Yun lang hindi mo alam na iniligtas ka pala sa possible harm, yun ay napakalaking blessing. Makita mo man o hindi. Ano man ang mangyari, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Different dealings, but the same plan. For the best, tailored to each one. Kanya-kanya tayo ng detalye, pero isa ang general plan ng Diyos. But because, in most cases, we do not see the possible worst or worst case scenarios, we are usually unable to appreciate the deal that God gives us. Halimbawa, nagmamotor ka o nakasakay ka sa kotse na yung pala merong gugong bundok at matatabunan ka kung natuloy ka doon sa iyong biyahe pero pinigil ka ng Diyos. Sa bahay pa lang nasira yung kotse mo, may mga nangyari, hindi ka natuloy, may pumigil sa'yo, hindi ka natuloy. Akala mo, napigil ka lang, hindi mo alam kung ano nangyari, pero yung pala, nailigtas ka sa isang bundok na guguho. Pero hindi mo na siguro makikita yun at malalaman pa, kaya hindi mo alam na blessing na pinigil ka, o blessing na pinatuloy ka, o blessing na dinala ka dito at doon. Pero alam yun ng Diyos. Kung alam lang natin kung saan at paano
pala tayo iniaadya ng Diyos araw-araw, mas magiging appreciative tayo sa kanyang mga pag-iingat. Being taken from point A to point B is not judgment or punishment. It is salvation from greater but unseen calamity. It is the next step in the journey. And note also, being kept at point A is also a movement to point A2. Kahit nandiyan ka, may movement pa rin yan. May nangyayari pa rin. Romans 8:28, for we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So give thanks because any and every situation is made by God. Do not moralize every situation. Kasi may mga situation na hindi talaga reward, hindi siya punishment, hindi liligtas lang tayo. O kaya ay meron lang na step na dapat maganap only after this step is taken. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. So, pag daw maganda ang mga pangyayari, magsaya. Pero sa pagtingin mo hindi maganda, isipin mo yan. Diyos din ang may gawa niyan. Ginagawa niya pareho yan. At yan daw ay ginagawa ng Diyos para rin hindi natin talaga ma-drawing kung anong gagawin niya sa atin sa buhay natin. So, lagi tayong aasa, lagi tayong susunod, lagi tayong mananalig, lagi tayong maniniwala. People do not know anything about the future, but God knows everything. Alam ng Diyos. Gawin natin comfort sa ating mga sarili na alam ng Diyos ang nangyayari. Alam niya ang hahantungan ng lahat. At tayo, parang mga tao sa chessboard na siya yung naglalaro, inilalagay niya tayo sa mga tamang mga lugar para sa ating ikabubuti. People do not know anything about the future, but God knows everything. Any and every timing is God's. So do not moralize every season or weather. Yung panahon na may employ ka, panahon na tapos ang employment, do not always relate it to bad or good. Nangyayari talaga yan. Everything happens. Ecclesiastes 3:1-3, there is a time for everything. There is a season for every activity under the heavens. A time to plant and a time to uproot. A time to tear down and a time to build. At kung i-extend natin yan, merong time na darating tayo sa isang lugar na meron tayong trabaho at merong time naman na mawawala na tayo doon at ilalagay na tayo ng Diyos sa ibang lugar naman. Merong time ng pagdating, merong time ng pag-alis, merong time na ganito at merong time na ganyan. Pero lahat yan, Diyos ang may takda. Being uprooted from point A means being replanted in point B. Hindi ka naman dinala sa ibang planeta. Meron lang ibang pagdadalhan. At kung ibang planeta man, kung kasama mo naman ng Diyos, why not? Basta ang mahalaga ay nandun ka living in the center of God's will. Being torn down from point A means being rebuilt in point B. Importanteng isipin natin ang mga bagay na ganyan. Huwag tayong masyadong maging attached sa ating present situation. No situation is permanent, but God is permanent. And God's love is permanent. Kung ating matatandaan si Naomi, to escape a famine, Naomi and her family uprooted themselves in Bethlehem to move and to be replanted in Moab. Then difficulties in Moab made Naomi uproot herself and Ruth, ang kanyang naging manugang doon, to be replanted again in Bethlehem. And back in Bethlehem, Naomi found new blessings. Iisipin mo, sobrang nang na-attach si Naomi halimbawa sa Moab, sobrang na siyang nasanay doon, pero umuwi siya. Dinala siya ng Panginoon pabalik sa Bethlehem. At in fact, pagbalik niya doon, mas maasenso pa ang buhay niya kesa nung dati, bago siya umalis. Hindi ibig sabihin yan na lahat ng babalik ay mas magiging mas maasenso materially. Pwedeng yes, pwedeng half, pwedeng no, pero ang mahalaga, kung dinadala tayo ng Panginoon sa isang lugar, siya ang may alam.
Maaaring inililigtas niya tayo sa calamity kung hindi niya tayo inilipat, o kaya ay may maganda talaga siyang plano, or both of them can be correct. Manalig, magtiwala, tibayan ang loob. But those who will stay under the same and move to rearranged and new conditions, thank God pa rin. So yung aalis, thank God. Yung mananatili, thank God. Yung nanatili pero may pagbabago ang pananatili, thank God pa rin. Pray for new forms of blessings. Pray for a sight to see new forms of blessings. Sa Numbers chapter 22, makikita natin nga ang kasaysayan ni Balaam na kanina ay ating binanggit na. Aalis siya, pupunta sa isang lugar, pinigil siya ng Diyos. Hindi niya alam na Diyos ang pumipigil sa kanya, kaya pinagpilitan niya hanggang siya masaktan, hanggang siya mahirapan. Pero finally nalaman niya, Diyos pala ang may kalooban na siya ay mapigil, at least at that time. At nung nalaman niya yan, nag-surrender siya at nag-submit. Maraming ganyang mga kasaysayan sa ating buhay. 2 Kings 6:15-17. Ang background, si Elijah or Eliseo, sinabi niya sa hari ng Israel, ang kinalalagyan ng mga kalaban, kaya hindi nagtagumpay yung mga kalaban na magapi ang mga hukbo ng Israel. Nagalit siyempre yung mga kalaban ni Elijah at pinaligiran ng lungsod ng napakaraming kabayuhan. Nakakatakot dahil dapat sana'y makita niya para mapayapa siya. At ibinigay yun ng Diyos. Nakita bigla ng katulong. Ang dami palang nakapaligid sa kanilang chariots of fire. Mga anghel ng Diyos. Mga nag-aapoy na karuway at mga anghel na nakapaligid kay Elijah para si Elijah ay hindi masugod ng napakaraming kabayuhan na kalaban. So yung visible enemies ang nakita ng katulong kaya siya natakot. Buhay din natin, baka mayroong mga visible threats na doon tayo nakatuon, yun lang ang nakikita natin, natatakot ulit tayo. Idalangin natin na makita natin ang spiritual eyes natin na maraming chariots of fire, maraming protectors na ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang natin nakita. So whether we see or not, what we should do is to trust in God. God knows His plans for us, God loves us, and God's decisions are always the best for us. Anong application ng mga pinag-aralan natin na yan sa kalagayan ng bawat isa ngayon? Humaharap ang marami sa atin sa maraming challenges. Yung iba humaharap sa mga pagbabago ng sitwasyon, pagbabago ng lugar, pagbabago ng details. Pero tandaan nyo, merong hindi nababago, ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga pangako. Yun ang panghawakan natin. Security is not in any place, but it is in the presence of God. Our well-being is not where we are employed, where we work, where we live, but if we live in the center of God's will. Maaring merong mga inconveniences, merong mga difficulties ang pag-adjust, pero lagi naman binibigyan tayo ng Diyos ng provision para mapagtagumpayan natin ang lahat ng dapat nating harapin sa buhay. Sabi nga ni Job, the Lord gives, thank you. The Lord takes away, thank you pa rin. Wala dapat duda, walang pagtatampo, walang mga kung ano-anong unnecessary negative emotions. Natural, may mga konting lungkot dyan, may mga konting concern, pero don't turn it into an anxiety. Because security is the presence of God. It is living
in the center of God's will. Mabuhay tayo ng merong pag-asa, merong tibay ng loob, merong hinahangad na darating na future. We don't know what the future holds, as we always say, but we know who holds the future. It is God. Magtiwala, magtagumpay, at magdiwang tayo anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo sumandal. Mabuhay ang Diyos!